Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa dalawang koponan na nahahati sa tatlo upang suportahan ang Aaron, biglang, ang on-site na labanan ay pumasok din sa isang mas marahas na sobrang matindi. Ang mga tao ng Magic Cloud Ghost Town ay palaging karapat-dapat sa pagdila ng dugo sa dulo ng kutsilyo. Bagamat nakikipaglaban sila sa mga grupo, ang kanilang kalidad sa pakikipaglaban ay napakataas. Sa harap ng mga elite na iyon, bagamat kakaunti sila sa bilang, pamilyar na sila sa isa't isa. Bilang karagdagan, ang kakaibang hukbo ng hayop ay laging nakasuporta sa isa't isa sa kanila. Matapos sunod-sunod na matalo ang mga huling tao, hinablat ng mga taong ito ang mga sandata at nagsimulang patayin ang lahat ng direksyon. Bagamat ang bilang ng mga elite ay napakalaki at palaging may napakalaking kalamangan, ang paikot-ikot na epekto ng mga taong ito ay palaging naghahatid ng mga pagkakataon para sa kakaibang hukbo ng hayop na maging matatag. Ang Aaron ay mas madali. Halos lahat ng mga ekspertong ito na nakasuot ng puti ay first class at first class. Hindi sila nagpapatalo sa harap ng mga ekspertong ito na dapat mahulog sa lungsod. Masasabi pa nga na ang Master in White pa rin ang nakakataas sa one-on-one. Sa mga tuntunin ng internal power cultivation o combat accomplishment, ang mga white-clad expert na ito ay mas mahusay kaysa sa mga dapat mahulog sa lungsod. Sa kanilang pagpigil, sa wakas ay nagawang pangalagaan ng Aaron ang isa't isa mula simula hanggang wakas. Sa hangin at tubig ng palakol na pango, sa mabangis na dagandong ng nag-aapoy na katahimikan, lalo siyang pumatay, lalo siyang bumangon. Ang madilim na ulan ay nag-igting sa kanyang mga ngipin, at ang kanyang puot ay tumaas ng walang hanggan. Sa kasamaang palad, ang isa pang Master in White ay sadyang paikot-ikot sa kanila, upang hindi sila makalayo. Elder Shenlang, ano ang gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Zoyan Shua habang lumalaban. Upang masira ang laro ng mga master na ito na may puting damit, hindi imposibleng gamitin ang lakas ni Minggayo ngayon, ngunit ang puwersahang pagsira sa laro ay tiyak na masasaktan ang iyong sarili. Pagharap sa Aaron, ayaw masaktan ni Minggayo. Dahil kung haharapin mo si Aaron sa ganoong postura, natatakot si Mingyu na siya ay magdusa ng matinding pagkawala sa oras na iyon. Bagamat masama ang sitwasyon, sa kasalukuyan, hindi sila katumbas ng kabiguan. Sa makatuwid, ang madilim na ulan ay kailangang maghintay para sa isang pagkakataon. Maghintay hanggang ang pagkonsumo ng Aaron ay halos pareho, at pagkatapos ay personal na humantong ang mga tao sa pag-atake sa Aaron. Umuungol. Biglang, sa oras na ito, ilang dagandong ang umiinom mula sa langit. Ano yun? Ano yun? Maraming tao ang sumusunod sa katanyagan hanggang sa langit. Sa kalangitan sa gabi na naliliwanagan ng digmaan, tila walang nakikita, ngunit malinaw na nadarama na may papalapit sa ganitong paraan. Sa paglipas ng panahon, maraming madilim na anino ang lumitaw sa gilid ng liwanag, at lumilipad sila dito sa sobrang bilis. Maraming tao ang nagbulang-bulungan at tumingin, at hindi nila maiwasang makaramdam ng mga pagsabog ng masamang lamig sa kanilang mga likod. Mayroong isang malaking bilang ng mga ito. Sa sandaling maabot nila ang gilid ng liwanag, direktang nilalamon ng kanilang figure ang higit sa kalahati ng mga ito. Ang isang malaking bahagi ng mga ito ay nagpapamanhid sa mga tao sa pagtingin lamang dito. Dragon iyon, may biglang sumigaw. Nang sila ay palapit ng palapit, maraming tao ang nagmulat ng kanilang mga mata at nakita sa takot na ang mga bagay na mabilis na dumating ay hindi iba, kundi mga dragon. Bukod dito, may mga grupo ng mga dragon. Saan lumabas ang napakaraming dragon? Shit, kailan pa nagkaroon ng napakaraming dragon sa lupain ng pamilya ng demonyo? Not to mention,
The land of the demon family. Even the current 8-sided world obviously can't find so much dragons at once. Ang isang magaspang na bilang, mayroong daan-daang bawat isa. Saan nanggaling ito? Sumimangot din si Aaron, at ang buong tao ay medyo hindi kapanipaniwala. Ngunit nang palapit ang mga dragon, biglang kumalat ang Simon Gut ni Aaron, kahit na may mahinang ngiti. Malinaw, hindi alam ng Aaron kung saan nanggaling ang mga dragon na ito, ngunit isang bagay ang tiyak na hindi nila sariling mga kaaway, ngunit kanilang sariling mga katulong. Dahil ang pinuno ng grupo ng dragon ay walang iba, ito ay ang 4 na dragon. Umuungol. Sabay-sabay na umungal ang 4 na dragon, sa galit ng dragon, hangin, apoy at kidlat. Tumalsik ang lahat ng uri ng spells mula sa bibig ng dragon. Para sa isang sandali, ito ay tulad ng galit ng langit. Agad na sumabog ang hininga ng dragon, at ang mga dragon ay lumipad din pababa sa uso at direktang sumalakay sa mga piling sundalo na nahulog sa lungsod. Fuck, nandito ka ba para tulungan ulit si Aaron? Tsaka grupo pa ng mga dragon. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Yanshua, at ang buong lalaki ay nagdikit ng ngipin. Ano ang pinagmulan nitong araw ng aso Aaron? Storytelling channel sa YouTube. Mahirap makakita ng mga dragon sa ordinaryong panahon. Sa octagonal na mundo, halos sirain nila ang pamilya at naging bihira dahil sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo. Ito ay mabuti. Hindi lamang sila lumitaw sa mga grupo, ngunit direkta din silang nakibahagi sa digmaan. Baliw ba sila? Para lang sa isang Aaron. Kailangan nating isakripisyo ang iilang taong dragon nila. Galit na galit si Zhu Yanshua, ngunit mas nagalit ang mga commander na magkasamang lumaban sa tabi niya. Sa orihinal, si Aaron ay nasaran ng loob nang mahulog siya sa ganitong estado. Ngayon, ang mga taong sumusuporta sa Aaron ay kaway-kaway, walang katapusang, na talagang nakapanlulumo at puno ng kumpiyansa. Sino ang nakakaalam kung may ibang darating para tumulong mamaya? Medyo pinirito din ang mga elite na sundalo. Una, bigla siyang pinalibutan at inatake ng kakaibang hukbo ng hayop. Hindi madaling gawing tagumpay ang pagkatalo. Nagkaroon ng anti-siege. Ito ay hindi pa nakakahumaling. Dumating na naman ang mga tulisan ng Magic Cloud Ghost City. Ang epekto ng mga magnanakaw ay hindi pa umaangkop, at daan-daang mga dragon ang lumilipad sa kalangitan. Espesyal ba ito? Itong Aaron ay talagang kawili-wili. Ang isang grupo ng mga kakaibang hayop doon ay tutulong. Maging ang mga dragon ay lalabas. Sa ganitong poster, lubos akong naniniwala na sasabihin mo na siya ay isang demonyo. Sa tabi ng babaeng nakaputi, walang magawa ang attendant at mapait na ngumiti. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na naiiba. Mula sa kapanganakan, sila ay nakatadhana na maging iba at protektado ng lahat ng bagay. Mahinahong sabi ng babaeng naka-white. Bagaman relax ka, dapat masaya ka sa puso mo. Sa pagkakataong ito, lihim naming sinusuportahan ang Aaron sa likod ng lahat. Malaking krimen iyon laban sa buhay. Ngunit ang Aaron ay maaaring magbigay sa iyo ng matigas na mukha sa hinaharap kung mayroon siyang ganoong kakayahan. Humalaklak ang attendant. Walang nagsabi sa iyo na talagang bawal malaman ang ideya ng master. Ngumiti ng mahina ang punong babae. Narinig ng entourage ang talumpati, dapat mamatay ang alipin. Gayunpaman, sa pagkakasabi niyan, halatang masaya ang entourage, dahil halata na bagamat gumawa siya ng malaking bawal, sa katunayan, masaya ang kanyang amo. Dahil siya ay masaya, paano niya ipagpatuloy ang kanyang sarili? Ang sinabi niya ang gusto niyang marinig ngayon. Ilang kahulugan. Tamang-tama, gaya ng naisip ng attendant, hindi nilayo ng kanyang amo na siyasatin siya. Sa halip, ang isang pares ng mga mata ay tumingin sa Aaron nang may pagtataka sa ibabang gilid ng sombrero. Patayin. Ang Aaron doon ay mas kumpiyansa at pinatay ang mga eksperto sa paligid niya. Umuungol. Lahat ng hayop ay sumusunod. Umuungol. Ang mga dragon ay umungal bilang tugon sa kanilang boses. Patayin. Tumugon ang mga tulisan gamit ang mga armas. Maging ang mga ekspertong nakasuot ng puti na hindi kontrolado ng Aaron ay tumutugon sa dagandong ni Aaron na may mas matinding opens iba sa ngayon. Boom! Bang! Napakalaking pagsabog sa lahat ng dako, na puno ng apoy ng digmaan ang kalangitan. Kakaibang hayop, lumilipad na dragon, dalubhasa sa puti, Aaron tulad ng Diyos ng Shira, nag-aani ng baliw.
Oras na para i-drop ang elite. Maraming eksperto ang parang tuloy-tuloy na baha. Hindi tumitigil ang tunog. Patuloy silang umaatake ng alon. Sino ang nakakaalam kung sino ang mananalo? Dali, bilis, bilis. Galit ding umungal si Zhu Yanxue, na nagbigay ng sapat na lakas ng loob sa mga sundalo. Ang dalawang panig ay tit for tat at hindi mapaghihiwalay. At ang digmaang ito ay napapahamak din mula sa panahong ito. Ito ay magiging isang mabagsik na digmaan na maaaring maitala sa kasaysayan. Halos lahat sila mula sa huli ng gabi hanggang madaling araw, at mula madaling araw hanggang pagsikat ng araw, pagkatapos ay sumikat ito mula sa unang bahagi ng araw hanggang tanghali, at ang digmaan ay nagsimulang kumupas mula sa puting init, lahat ay pagod na pagod, sa relatibong pagsasalita, ang Aaron Alley mas pisikal na pagod, pagkatapos ng lahat, ang kanilang kabuoang bilang ay palaging dehado, na natural na kumukonsumo ng maraming upang makayanan, ang may-ari ng lungsod ay mas espiritual, ang bilang ng mga tao ay sumasakop ng isang malaking kalamangan, ngunit sila ay umaatake sa loob ng mahabang panahon, ang nakakaramdam sa kanila ng pagod at kawalan ay ang Aaron, na nagsabing malapit na siyang tumanggi at mauubos, ay hindi ganoon katagal, sa kabaligtaran, ang kanyang ina ay pumapatay ng mas mabangis ngayon, it's not too much to say na siya ang pinaka-active at matapang sa buong audience, ngunit sa oras na ito, 5 figure ang biglang pumatay ng Aaron ng direkta. Madilim na ulan. Pagkatapos maghintay ng isang buong gabi, pinili ni Minggayo na salakayin ang Aaron sa sandaling ito. Ang kanyang 4 na lalaki. Oo, walang mali. Ang buong labanan ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang Aaron ang palaging pinaka-aktibo. Ngunit ito ang pinaka-natutuwang makita ni Minggayo. Siya ay tila medyo matapang, ngunit nangangahulugan din ito na ang kanyang pagkonsumo ay napakalaki. Bilang pagbibilang sa kanyang nakaraang labanan, ang Aaron ay nakikipaglaban sa estadong ito sa loob ng isang buong araw at gabi. Hindi ba siya mapapagod? Magiging tapat ba siya? Naniniwala si Minggayo na ito ay ganap na imposible. Siya ay naghihintay at nanonood. Kapag ang Aaron ay pagod, obserbahan ang kanyang mga kapintasan. Sa sandaling ito, natagpuan niya at nakita. Halatang hingal na hingal si Han Sanchen, bagamat ang pagkilos ay hindi pangkaraniwang banayad at mahirap matukoy. Ngunit palaging nagpapanggap na harapin ito, sa katunayan, nakikita pa rin ng maingat na pinagmamasdan si Minggayo ang hakbang na ito. Upang maging maingat at maiwasan ang panlilinlang ni Han Sanchen, sumulyap din si Mingyu sa mga mata ni Han Sanchen. Bagamat ang mga mata ni Aaron ay mukhang napakabangis ngayon, kitang-kita na saglit na maluwag ang kanyang mga mata nang siya ay humihingal. Ito ay nagpapakita na siya ay talagang pagod. Kaya naman, nagpa siya si Minggayo na oras na para gawin ito. Hindi lamang upang makuha ang Aaron, ngunit din upang isaalang-alang ang lahat ng kanyang mga subordinate. Pagkatapos ng mahabang pag-atake, maraming mga subordinate ang nasa pinaka-depressed na yugto, at ang kanilang sariling aksyon ay maaaring lubos na mapabuti ang kanilang moral. Lahat ng mga opisyal at kawal, ang espesyal na sugon ng dragon ay nagpakita ng personal. Sumunod kayo sa akin. Patayin. Malakas na umungal si Zoyan at pinamunuan ang ilang commander na pigilan ang mga ekspertong nakasuot ng puti na direktang nakikipaglaban sa madilim na ulan, na tiyak na pipigil sa kanila sa paghabol. Gamit ang sugon ng dragon bilang backbone, ang moral ng malalaking tropa na dapat ay nalulumbay ay muling nagpasigla sa kanilang labanan. Sa dagandong ng pagpatay, muli silang pumasok. Nang makita ang ganoong sitwasyon, hindi natarante ang Aaron. Bahagya niyang tinignan ang patay na si Minggayo. Sa sandaling ang Chiniyin at Yang ay namuo sa kanyang kamay, pinaihit niya ang kanyang kamay at pinatumba ang mga eksperto sa paligid niya, at direktang inatake si Minggayo. Bakit? Willing ka na ba sa wakas? Malamig na ngumiti si Aaron. Ang puwersa niyang ng kanyang kaliwang kamay ay direktang nagiging pag-atake. Dahil alam niyang kakaiba ang bilog ng tubig sa kamay ni Minggayo, sadyang ginamit ni Aaron ang yin force ng kanyang kanang kamay para umatake at piniling maghintay ng pagkakataon. Oo naman, tulad ng inaasahan ni Aaron, sa sandaling dumating ang pag-atake, nagtago siya sa bilog ng tubig, inilipat ang kanyang hugis at binago ang kanyang anino. Nang muli siyang lumabas, sinampal niya ang Aaron mula sa ibang anggulo. Alam kong gagawin mo. Gamit ang isang magagaan na inumin, kinuha ni Aaron ang kapangyarihan ni Yin gamit ang kanyang kanang kamay at direktang kinuha ito. Bang! Dalawang palad ang direktang nagsalubong.
ikumpara sa isa't isa. Alam ko rin na kaya mong lumaban sa kakayahan mo, kaya hindi ko akalain na masasaktan kita ng ganito. Nang bumuhos ang ulan, biglang sumugod ang 4 na lalaki. Kasabay nito, ginagamit ni Mingyu ang lakas ng kanyang palad para hawakan ang Aaron, at pagkatapos ay inatake ang Aaron kasama ang 4 na lalaki. Kasama sila, malamig na ngumiti si Aaron at bahagyang ngumiti sa kanyang kamay. Agad na lumipad ang Skyfire Moonwheel sa 4 na lalaki. Boom! Ang apoy ay dumaan sa kuryente, ngunit sa sorpresa ng Aaron, ang 4 na batang lalaki ay hindi naapektuhan at inatake pa rin ang Aaron ng diretso. Halatang natulala si Aaron naturally, hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa potensyal ng Skyfire Moonwheel. Sa partikular, ang Skyfire ay pinalakas pagkatapos ng purong pagsasanay. Gayunpaman, ang 4 na lalaki ay direkta at hindi nasaktan. Ito ay kamanghamanghang, halos sabay-sabay nang magulat si Aaron, kasama ang mapurol na tunog ng 4 na record. Ang 4 na batang lalaki ay direktang inilagay ang kanilang mga ulo sa Aaron. Sa oras na iyon, naramdaman na lamang ni Han Sanchen na ang kanyang katawan ay naipit ng mga spire ng 4 na matutulis bundok, at ang sakit ng mga bali ng buto at karne ay halos malalim sa utak ng buto. Malamig na ngumiti si Mingyu at tumingin sa Aaron. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na Aaron, ang 4 na batang ito ay hindi masamang katawan ni King Kong. Theoretically, hindi nila sila maaaring saktan. Ngunit iyon ay isang teorya. Kung makakatagpo ka ng isang katulad ikaw, you really don't dare to make this ticket. Unfortunately, hindi ka makakaalis, di ba? Ibig mo bang sabihin ang aking pinakamahusay laban sa kanila? Ngumiti si Aaron. Ngumiti ang madilim na ulan at hindi nagsalita. Salamat, magandang ideya ito. The next second, biglang ngumiti si Aaron, nang hindi maintindihan ng madilim na ulan, gumalaw si Aaron, at bigla siyang nagulat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!